Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinuguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas. Naranasan nyo na ba na ibigay ang inyong buong pagtitiwala sa isang tao pero sa huli nabigo ka pa rin? Naranasan mo na ba na ibigay ang iyong buong pagkatao, pagmamahal at pagtitiwala sa isang tao, pero sa huli, iniwan ka pa rin? Kung oo yung sagot nyo, nakaka-relate kayo kay Santo Tomas. Kasi akala niya, ganon yung nangyari. Madalas, naririnig natin at nakikilala natin si Santo Tomas bilang nagdududang Tomas. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga laging nagdududa si Santo Tomas. Ang totoo niyan, sa lahat ng mga apostol, isa siya sa may napakalalim na pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, may isang pagkakataon na talagang ready na siya na mamatay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lalim talaga ng kanyang pananampalataya. Kaya lang, nung panahon na yon, hindi pa naman talaga naiintindihan ni Tomas na kailangang magbata ng hirap at mamatay sa krus ang Mesiyas. Kaya ang nangyari, yung tao na pinagbuhusan niya ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala ay biglang namatay. Kaya ang akala niya, ang nangyari, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, namatay din yung bahagi ng pananampalataya ni Tomas.
Ibig sabihin, nagkaroon o nasugatan ng hindi pagpapaniwala ang kanyang pananampalataya. His faith was wounded by unbelief. Pero pagkatapos ng 1 linggo, 8 araw, bumalik si Jesus at nakita na siya ni Tomas. At naipahayag yung pinakamalalim na pananampalataya nung sinabi ni Tomas na, Panginoon ko at Diyos ko. At sa buong New Testament, sa buong Bagong Tipan, si Tomas lang ang nakapagsabi directly na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Sabi kasi ng iba, no, nagulat lang siya. Parang napasabi niya, oh my God. Pero hindi. Ito ay pagpapahayag ng malalim at tunay na pananampalataya. At ano yung tinuturo ng buhay ni Tomas sa atin? Unang-una, matuto tayo sa pagkakamali ni Tomas. Saan ba siya nagkamali? Nagkamali siya dahil umalis siya. Nagkamali siya dahil lumayo siya. At paalala ito sa atin na bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, huwag na huwag tayong lalayo sa tabi ng ating Panginoon. At pag sinabi nating disipulo, lahat tayo ay disipulo, lahat tayo ay tagasunod. At ang ibig sabihin ng tagasunod ng ating Panginoon ay hindi humihiwalay sa kanyang Panginoon. Kung nasaan ang Panginoon, dapat nandun din ang disipulo. Kung nasaan ang ating Panginoon, dapat nandun din tayo. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Kapag ka ba tayo broken-hearted? Kapag ka ba tayo may pinagdadaanan? Kapag ka tayo merong pag-aalinlangan? Kanino tayo pumupunta? Saan tayo pumupunta? Yung iba kasi pumupunta saan? Sa bar, umiinom. Yung iba pumupunta saan? Sa sugalan. Yung iba saan pumupunta? Sa droga. Mali. Mali na puntahan ng mga iyon. Dahil sa panahon ng pag-aalinlangan, sa panahon ng pagdududa, lalong dapat tayong lumapit sa ating Panginoon. Lalong dapat lalo tayong dumikit sa ating Panginoon. Kasi kailan ba mapapatunayan ang ating pananampalataya? Kailan ba tayo magkakaroon talaga ng pananampalataya? Sa panahon ba na madaling sumampalataya? Hindi. Sa panahon ng pag-aalinlangan. Pero hindi naman lahat ng oras masama ang pag-aalinlangan. Hindi lahat ng oras masama ang magduda. Dahil minsan, ang pagdududa ay ang nagdadala sa atin ng mas malalim na pananampalataya. Ang pagdududa minsan ang nagdadala sa atin ng mas malalim na paniniwala at pagtitiwala. Si Tomas, sandali siyang nawala dahil siya ay nagdududa. At nung sinabi ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ayaw niyang maniwala. Hinayaan niya pa rin yung sarili niya na magduda. Para bang sinasabi niya na hindi naman talaga nagpakita sa kanila ang Panginoon. Pero sa gitna ng kanyang pagdududa, nung nakita niya ang ating Panginoon, anong nangyari? Napalitan ng pananampalataya na mas malalim pa kaysa dati. Napalitan ng pananampalataya na mas malakas pa kaysa dati. Kaya kung tayo nag-aalinlangan sa Panginoon, okay lang yan. Kaya kung tayo nagdududa minsan sa kapangyarihan ng Panginoon, minsan okay lang yan. Okay lang magduda. Ang masama ay yung tuluyan kang mawalan ng pananampalataya. Dahil pinapaalalahanan tayo ng karanasan ni Tomas na sa gitna ng pagdududa at sa dulo ng pagdududa, mapapalitan ng pananampalataya na mas malalim. Mapapalitan ng paniniwala na mas malakas. Si Tomas, kinailangan niyang makita si Jesus
para siya ay maniwala. Pero tayo ngayon, huwag na tayong umasa na makikita natin ang ating Panginoon ng mukhaan. Pero sa tuwing aaten tayo, dadalo tayo ng misa, nakikita natin, naiengkwentro natin ang ating Panginoon sa Eukaristiya. At sa tuwing titingin tayo sa imahe ng Poong Jesus Nazareno, nakikita din natin, naiengkwentro natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero iisa din ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin at kay Santo Tomas, huwag ka nang mag-alinlangan, manalig ka na. Meron ka bang problema ngayon? Huwag kang mag-alinlangan, maniwala ka na. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Meron ka bang pagdududa sa iyong pananampalataya? Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Dahil sabi din ng ating Panginoon, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila nakita.